What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika. Napaparaning na di umano itong mga pulahan dito sa pulboronic video na kumakalat na balita na ngayon pa lamang di umano kinakounter na at sinasabing gawang AI ito, kamukha lamang ni BBM, di umano ang nasa video at marami pang iba. Ngunit ang hindi nila alam pina-authenticated ni Madam Maharlika itong pulboronic video di umano ni BBM na lumabas na tunay nga at walang ka-edit-edit, no? Na kung matatandaan yung mga kababayan, dati pa noong eleksyon, si PRRD na mismo ang nagsabi na may presidente tayong adik. Ngunit hindi lang tayo naniwala agad sa kanya. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga ng mga kababayan, kung ipapakita man no, sa publiko itong pulboronic video ni BBM, ano kayang dapat gawin ng taong bayan? Manahimik na lang ba? O patalsikin di umano sa pwesto itong si Junior? Dahil nakakahiya sa karatig bansa na magkaroon ng presidente na isang adik at bangag di umano. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, dumako muna tayo dito sa mga nagbabagang balita sa ating bansa. Rally na nangyayari sa zona no, ni BBM mga kababayan. Mukhang kumikilos na nga no, ang sambayan ng Pilipino laban sa Administrasyong Marcos. At dumagdag pa nga itong report card na ginawa ng Human Rights Group Amnesty International Philippines, no? Ginrado ang performance nitong si BBM at ang verdict fail, no mga kababayan? O hindi ka pasa-pasa, naku naman, tignan nyo naman itong mga nakasulat mga kababayan. Pag sinabing P, progress, no? May paglago dito sa paglaban ng human rights. Pag sinabing S naman, stagnation, parang same lang din, no? Walang pagbabago. At pag sinabing R, regression, nagkulangan ng aksyon itong si BBM. At unahin na nga natin itong grado niya sa accountability on the war on drugs na stagnation. Nanatili naman kasi talaga ang pagbabalik no ng pulburon sa ating bansa simula nang maalis sa posisyon si Duterte no na ang dami na naman nga ang adik. And pag sinabing adik agad-agad ang pumapasok sa utak ng taong bayan ang pulboronic video di umano ni BBM. At isunod na nga natin itong prevention of further HR abuses no na regression, meaning nagkulangan sa aksyon si BBM pagdating sa mga pang-aabuso, whether sa OFW man yan o sa sambayan ng Pilipino. Pangatlo, access to public healthcare mga kababayan, regression na naman, kulang sa aksyon. Matik na yan. Yung ang pondo ng PhilHealth mga kababayan na 90 billion pesos napunta lamang sa Maharlika Investment Fund nila no? Na ang laking pera nun mga kababayan kung tutuusin na pwedeng ilagak sa magandang proyekto sa healthcare ng ating bansa. Ngunit bakit kinuha nila di umano? Naku naman po. Labor and security, regression na naman, kulang sa aksyon. Dumami nga ang mga tambay ngayon, mga walang trabaho sa ating bansa. Imagine mga kababayan, mahigit nasa 9 milyon no, na Pilipino ang walang magandang trabaho sa ating bansa. Education for all, stagnation. So, same lang din, no? Press freedom, stagnation, ganun din. Same lang, walang pagbabago. Freedom of expression, regression. Paano magiging regression? Lahat di umano ng mga kumakalaban dito kay BBM o sa administrasyon niya, ginugurgur. At ang mga iilang media naman, nagiging bayaran di umano. Ay nako. At ang crackdown on corruption, regression na naman. Lalo pa nga lumala. Diyos ko, lalo pang lumala itong korupsyon na nangyari sa ating bansa. Ay nako, nakaka-high blood. Kung kaya nasa kamay talaga ng nakararami ang magiging kinabukasan ng ating bansa, no? Na ang simpleng desisyon na itolera ang mga maling gawain siyang magdadala sa ating mga anak at kinabukasan sa pangit at di kaaya-aya bukas. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Okay, mga kababayan. So, natataranta na sila at pinapahanting na kung sino-sino ang may hawak ng video. At ang sabi ng ating puting ahas ay kinukondisyon na nila na pag lumabas daw ang ating pelikula ay
i-counter ka agad nila na artificial intelligence or AI. What do Mm. you expect? 'Di ba? Ganun din yung kinounter nila dun sa pre-op and authority to op ni Agent Morales. Nung hindi pa lumalabas si Agent Morales, yung papel na yun, 'di ba yun din ang press release nila? Then, nagkaroon ng Senate hearing at nakita ninyo talagang nanganak ang kababuyan ng gobyernong ito na totoo na meron talagang pre-op and authority to op doon nung time na yon at sinumpaan mismo ni Agent Morales. So ngayon nagpapakalat na sila ng pang-counter dito. Gano'n naman talaga. Siyempre Mm. kung yung dalawang papel na yun pinakalat na nila at sinasabi nilang artificial intelligence, pinatanggal nila sa Daily Tribune. Naalala mo kadyutahan ng gobyernong ito, pinatanggal nila sa Daily Tribune. Gano'n po kawalang hiya ang gobyernong ito. Kaya sabi ko sa inyo, mamaya, umaga na ba diyan sa Pilipinas? Okey. Ang nagtatanong, anong oras? Okay, final na 'to, wala na 'tong atrasan. Okay, anong oras? Surprise! So ngayon mga kababayan, hmm, mga palangga, nagpapaano na sila, nagpapalaganap na sila ng ano ngayon, ng Black Ops kay Hmm. Maharlika. Okay? Alam niyo naman na gusto kong gurgurin ang mga hinayupak na 'yan, pero nagpapakalat na sila ngayon kung paano nila ika-counter. So number one, AI, ginawa ni Maharlika. Tapos number two, i-de-deny na hindi daw si Marcos Jr., kahawig lang daw. O, 'di ba? Remember yung, nung may mga issue nung bata siya na kesyo, patay na ang tunay na bongbong, baka ito rin yung gagawin nila. 'Di ba? Ayan yung ano, Hmm. yung ano 'to, ito yung bongbong na namatay na ano yun, nabuhay. So yun yung mga strategy nila kaya expect niyo na yung mga dugyots nila at yung mga black ops nila at ang mga mainstream media talagang di-deny nila na ito ay kahawig lang. Kahawig, AI, at kung ano-ano pa. Pero sorry, authenticated. Authenticated and I challenge them. Okay? Ngayon mga kapalangga, okey, ano ang gagawin natin? Maliban sa oh, wow. Okay. So ngayon mga palangga, babagsak na ang pamumuno ni Lisa Satanas at ni Bangag. Dahil maliban sa mga matataas na heneral na binabalahura nila, tinatanggal nila sa trabaho, pino-float nila, tinatapon nila sa bundok ng hibok-hibok kapag hindi umayon sa kanilang kabangagan, tinatanggal nila. At hindi lang yan, tayo mga mamamayan, tignan nyo ang mga presyo ng bilihin, gasolina, o job opportunities, wala, bagsak lahat. Samantalang sila ay party here, party there, wala silang pakialam sa inyo. And now, ito, breaking news actually ito, abangan ninyo, ayon sa ating puting ahas, abangan nyo kung sino sa mga cabinet secretaries ang hindi dadalo bukas. Kasi itong cabinet secretary na ito daw, ayon sa puting ahas, may paninindigan. O at least Hmm. ngayon lang siya na may panindigan for 2 years. Okay. Sabi ng ating puting ahas, ang cabinet official, okay, na may sinasabi, na may sinasabi yung ang kanyang family name o pangalan, okay? Ito ay mula sa Mindanao. May sinasabi sa Mindanao na nilagyan ng budget insertion ni Tambaluslos na 27 billion sa kanyang ahensya. Okay? Nakita niyo mga kababayan, hindi kayo maghihirap sana kung itong mga hinayupak na 'to, ang multi-billion, billion-bilyong pera ninyo ay napupunta sa programa ng gobyerno. Okay. Correct. Ayon sa puting ahas, sinisingil na ito ni Tambaluslos. Okay, sinisingil na ni Tambaluslos itong cabinet official na ito. Ngutit hindi daw niya masikmura, okay? Hindi masikmura nitong cabinet official na ito. Kaya hindi niya masikmura na yung ginagawa ni Tambaluslos sa kanya. We're talking about 27 billion. Kaya nagdesisyon na mag-resign. Magre-resign na lang itong cabinet official na ito pero hindi daw pinayagan
ni Bangag Marcos Jr. Kasi kapag naging successful ito kasi destined na siya, I mean, ano na siya, decided na siya na resign pero pinayagan ni Bangag kasi tikita mo, ano yung magiging impact? Yung katandem niya na si Inday Sara, naka-unitim niya, marriage made in heaven. Yung pala, marriage made in hell. Okay? Una na wag na tayo pala lumayo, si Attorney Vic Rodriguez, ang executive secretary, 'di ba? And now, si Inday Sara, then itong cabinet secretary na ito, na ginagamit ni Tambaluslos para mangamkam, ayon sa ating source. Okay. Sabi sa Miss Maharlika, pakisabi sa inyong mga palangga, abangan na lang nila na hindi ito sasupot sa araw ng SONA. Dahil sabi ganon, ito ay kumpirmado na tuluyang tatalikod sa bangag na administrasyon. Nagsabit na siya ng resignation. Okay? Nasabit na siya ng resignation. Katulad din ito nung panahon ni Vic Rodriguez. Okay? Ni dating former executive Attorney Vic Rodriguez. Sabi dito, natin palangga, itong Mindanao na ito, itong cabinet official na ito ay maninindigan. Okay? Manindigan daw ng isang magandang kinabukasan. Okay? Para sa mga anak at pamilya nila. I hope manindigan kayo talaga palangga. Oh, breaking news. Breaking news, kita mo itong mga binabasa ko sila nasa loob ng Malacanang tong ahas na to. Puting ahas to. Okay. Breaking news. Okay? Si Cheloy Garapil, yung binoljak natin kahapon, na sinasabi ako daw ay nanghingi ng malaking halaga. Wala ka namang mapakita, Cheloy. O ngayon, Cheloy, hindi mo na masikmura. O, nag-file na rin daw ng resignation. Ayon sa ating source, Na ano na ba to? Naibalita na ba dyan? Ay kasi real time tayo. Ina-update tayo ng mga ahas na puti sa Malacanang. Okay, so dalawang cabinet official na yung isa nag-file na ng resignation at si Jotoksky, okay, nag-file na rin, okay? Nag-file na rin ng resignation. Tignan natin. Babagsak. Ano ibig sabihin yan, mga kababayan? Anong ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin, weak na yung leader mo? Bangag na yung leader nyo? Lalo kung maging showing ng pelikula. Ngayon, I challenge you people. Tulungan nyo ang inyong mga sarili. Itong ginagawa ko, ay talagang pupuntirihan ko kayong lahat, kahit mga palangga ko kayo. I challenge you, inilagay ko na sa peligro ang buhay ko, paulit-ulit. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, nagugurgurin ako anytime. Kapag nakakuha sila ng tiyempo. Binuwis ko ang buhay ko for 2 years nung binangga ko ang mga mambubudol na mga hinayupak na ito. Minuran niyo ko. 'Di ba? Nagalit kayo sa akin. Si Maharlika, loka-loka yan, buang yan, ganon, kung ano pinagsasabi yun, lagyan niyo ako ng sungay, whatever, yung alindog ko, pinapangit niyo, okay, fine, ganon talaga. Pero hindi niyo naman matatanggal yung tunay na alindog, kahit lagyan niyo ako ng sungay, lagyan niyo ako ng fangs, kung ano pa man. For 2 years. Agosto ng 2022, balikan ko po uli, nang pinalitan ko ang aking picture profile ng Malacanang na may mga, picture ng Malacanang na may mga ahas. Nagalit kayo sa akin dahil, si Maharlika ang ingay-ingay, di ba? Hindi lang yan nabigyan ng pwesto. Paano ka mabibigyan ng pwesto? Blue passport ka. Unless na i-renounce mo yung citizenship mo. Right? Okay? Yun yung mga bato nyo sa akin. Si Maharlika, maraming utang yan. Totoo naman. Baka naman gusto niya bayaran yung mga utang ko. Di ba? Baka naman may mayaman yan. May mga utang talaga. So, ang dami niyong binato. Pero, nasaktan ba ako? Hindi. Bakit ako masasaktan? Kasi diretso yung laban natin. Noong October, na sinabi ko sa inyo na may pulburon video, pinatrend natin ng pinatrend. Yung iba sa inyo na mga kakampi, si Maharlika, ganito lang yan. Wala namang video eh. Hindi naman totoo na may pulburon eh. Mga ganon-ganon. Normal lang yan. Kasi ganon talaga. 'Di ba? To see is to believe, ika nga. At I totally understand you. Pero I hope mga kababayan, na kapag showing ng pelikulang Pulburon,
starring Ngagva, sana gumawa kayo ng aksyon ninyo. Ano ba mapapala ko dito? Yayaman ba ako dito pag inilabas ko yung pulburon? Sige nga. Buhay ang kapalit. I'm talking to you, police, military, teacher, nurses, doctors, lahat kayong mga manggagawang Pilipino. Tindera, scavenger, nanlilimos, kung, naririnig ninyo ako. Do your part. I'm serious kasi pag hindi nyo ginawa ang part ninyo, bala na kayo sa buhay ninyo. Ibig sabihin, papayag kayo na kayo ay mamumuhay sa kabangagang gobyerno. Kita ninyo, you compare, buti pa nung panahon ni Noynoy at ni PRRD, hindi nagkakalayo yung kanilang expenses during SONA. 4 million to 5 million. Based doon sa nag-send sa akin na report, I think that was, ang tawag dito, anong time na, basta nung panahon ni Noy at ni Pangulong Duterte,